Hello! Ito nga pala yung update natin after the surgery. Ipapakita ko nga pala sa inyo Day yung 1 to 7 post-operation care after the surgery. Dito ko na rin sasabihin nga pala yung mga do's and don'ts na sinabi sa atin ng doktor before and after the surgery. Ipapakita ko nga rin sa video na to yung mga binili ko, ginamit ko after the surgery. And kung interested ka sa nangyari sa akin sa ating Day 1 to 7, just keep on watching. And kung isa ka sa gustong magpa-enhance ng ilong, para sa'yo tong video na to. Kung isa ka naman sa against sa mga gusto magpa-surgery, mag-next video ka na lang, hindi para sa'yo to. Yogurt with cornflakes. Alam niyo bang before the surgery is nag-fasting ako ng 6 hours? Kahit tubig, bawal akong uminom. Bawal rin palang uminom ng kahit anong mga vitamins. At kahit anong mga gamot sa vitamin C. Ito nga pala yung face natin sa unang araw natin. Grabe rin naman yung oily ng face ko talaga. So, update sa nose ko. This is my first day after the surgery. Medyo marang lumalaki na yung face ko dahil maga. Tapos yung bruising yan, yung sa mata, ganyan siya. So, sabi nila, parang hindi pantay yung mata ko. Hindi ko naman mapansin yung pantay na sinasabi niya. Sabi nga to nila sa akin na hindi nga raw pantay yung mata ko pero hindi ko mapansin. Pero ayun nga, ngayon nakita ko nga na medyo hindi nga pantay yung kabila. Medyo yung tenga ko medyo napapansin ko medyo masakit na siya. So, kailangan ko nang linisin. Nararamdaman ko na siya kasi nawala na yung anesthesia eh. Sa loob kasi kinuhanan yung cartilage, hindi sa labas. So, kailangan gumaling yan. And then, so day 3, babalik ako dun sa Monday para linisin nila yan. Twice a day ako naglilinis, umaga, tsaka gabi, before matulog. Nakalimutan ko din palang sabihin sa inyo na bago ang surgery, bawal uminom ng alak, magiinom kayo, at bawal magyosi. 2 weeks before the surgery yun ha. Avoid nyo rin palang magpa-araw ng sobra. At kailangan tanggalin nyo yung mga nail polish and eyelash extension nyo before the surgery. Kain na breakfast kasi kailangan kong kumain ng breakfast bago uminom ng mga gamot kasi after meal lahat yung mga gamot. After nun, maglilinis na ako. Sobrang hirap nga kumain nito kasi hindi ko nga mabuka yung bibig ko sa taas. Dahan-dahan lang talaga yung pagkain ko niyan kasi nga takot ako na baka bumuka yung tahi. An eternity later. May binili nga pala akong shower cap para sa aking hair kasi nga para maiwasan nga yung pagpunta ng mga hair ko kapag naglilinis nga ako ng ilong ko. Sobrang ganda nga nito at recommended ko tong hair cap na to kasi nga ang kapal-kapal niya. Mukha nga siya talagang matibay. Yung mga link ng product na nga pala na to is ilalagay ko na lang sa comment section at sa bio ko. So guys, ganito yung way ko para maglinis ng ilong tsaka yung tenga. Ito yung tinuro sa akin ni Doc. Lagyan ng sa akin lang ha, para yung mga excess hair, hindi na pupunta sa ilong. Plus, alcohol kailangan natin kasi para mag-disinfect. So first, tatanggalin ko yung nasa ilong ko na laki ng butas ng ilong. Kasi sabi ni Doc, maliit daw yung butas ng ilong ko. May dugo-dugo siya konti. Tapos, first nasal spray para lumambot daw. Then, kuha ko ng tissue para sa ilong. Pag lumabas yung dito ko lang. 2 to 3 spray lang daw every butas ng ilong. So, ganito siya. Ito nga palang nasal spray is kailangan mo para moisturize ang iyong ilong. At yung mga debris at yung mga namuong dugo is lumambot. So, kailangan mo ng distilled water. Kahit ano basta distilled water. Ito, cotton pads. Binabasa ko para lumambot yung mga blood clot na iwan, na natuyo, para mabilis malinis. Namamaga na yung tenga ko. Linisin na natin. Dahan-dahan lang. Pero yun nga, wag masyadong may force. Yung sa may tahi kasi dito sa gitna ng ilong ko. Kasi hindi naman binawasan yung alar ko. So, kailangan mo lang matanggal dito yung mga namuong dugo para hindi sila hirapan pag magtatanggal na ng tahi. Nakita pa rin yung tahi mo. Mag-suture removal mo na. Yan mo, naglalangib na siya. Oh. Kailangan mong tanggalin yung mga yun. Kasi, nahihirap pag hindi mo natanggal. Pag mag-heal na siya, may mga langib, yung kulay black. Kasi dugo yun, blood clot. So guys, ito talaga binili ko yung maestro sa loob. Para sa tubig ko. Isa rin kasi talaga sa pinakakailangan nyo to ang maestro. Kasi kailangan nyo nga maging safety para sa inyong ilong kasi baka matamaan ng ano-ano ang ilong nyo kapag iinom kayo ng tubig. Bumili nga rin ako nitong tumbler na to kasi nga wala naman akong tumbler para paglagyan ko ng apple. Pwede rin nga pala to sa hot and cold. Sabi nga dito is 6 to 8 hours pwedeng magstay yung hot and cold.
Ito nga pala yung breakfast ko for day 2, yogurt and donut. Pag pinagsama mo yan, ang sarap, parang ice cream. Alam nyo bang bawal kumain ng mga matitigas? Kasi mahirap ibuka yung bibig mo na nasa taas. Baka matanggal yung tahi niya, sayang naman. Nire-ready nila yung mga gamot. Kasi matutulog na siya ulit. Minising ko lang, in-store para lang makakain. Ninising ko nga talaga dito sila kasi nga gutom na ako. By the way, ang aga ko magising yan, like mga 5 AM gising na ako. Kasi maaga rin talaga ako nakakatulog niyan. Antukin talaga ako nung time na to, mga day 1 to 3. Umiinom na nga pala ako ng gamot niyan, bali 5 tablet ulit iniinom ko. Ginagawa ko ang water yung pineapple dyan para mabilis mag-heal. Ganito nga pala ako maglinis ng tenga ko dahil nga meron pa nga siyang cast sa loob, kaya hindi ko masyadong malinis talaga at makita. After nga maglagay ng mga ointment at nilagay ko na nga itong nasal dilator ko. Nakakatulong nga daw to para lumagpantay yung butas ng ilong mo. At dahil nga fresh pa yung sugat, syempre nakakatulong nga talaga yung nasal dilator para mag-form yung butas ng ilong mo. Hey guys, paalis na kami. Punta na kami sa Panadela sa clinic ulit. Naglagay nga lang ako ng face mask dyan. Pinutol ko nga yung tali muna dyan para malagay ko at hindi mahigpit. Init, hindi pwede mainitan. Ayun, nag-aantay na pala yung grab namin. Nag-book nga lang muna kami ng grab niyan kasi hindi pa nga ako pwede magmotor kasi nga medyo fresh pa nga yung sugat niyan kaya mahirap. Baka mapasukan na kung ano-anong dumi. Dinala ko nga tong neck pillow ko para hindi ako nakayuko or what, hindi masanggi yung aking tenga. Pinapakita ko nga yung face mask ko na tinanggal ko nga yung nasa ilalim at yun nga yung tinali ko sa taas para hindi ganun kahigpit. Ayan, nakarating na kami dito. Call time nga pala namin is 12 noon kaya nakapaaga na kami dito, mga 11:30 na dito na kami. Sa mga hindi pala nakakaalam, yung location pala ng Wanadela dito sa BGC is sa likod lang ng SNR banda. Pagpasok nga is kinamusta nila ako agad. Yes po, okay lang po. Sobrang friendly nga at approachable yung mga staff nila dito. Ito nga sila, super supportive na fiancé ko. Masok na nga ako dito sa loob. Pinagsuot nga nila ako ng shower cup. Hindi ko alam kung natatanggal ko yung mga blood clot. Hindi ko sure yung sa ilong. Check nyo nga po kung natatanggal ko talaga. Sinabi nga sa akin na i-remove niya yung splint ko at nagulat nga talaga Ay, tatanggalin? Excited ako. Pero later, Babalik. ibabalik. Okay. Noong time na to, tinuturuan niya ako paano mag-remove ng splint kasi nga, pwede ko rin talaga tong ibalik at tanggalin. Babasain ko nga lang yung cotton buds at dahan-dahanin ko nga tatanggalin siya. At nagulat nga ako sa itsura ko kasi nga first time ko nga makita ng walang splint tong mukha ko. Nilinis niya nga muna yung tenga ko bago niya tanggalin yung cast sa loob. At dahan-dahan niya nga tinanggal yung nasa loob at ayan nga may dugo pa nga. Hindi naman masakit nung tinanggal niya pero ayan nakita ko na rin sa wakas yung tenga ko. Yan nga pala yung tahi sa tenga ko. Tinanggal na nga pala yung nasal dilator niya para malinisan na yung ilong ko at makita at ma-check yung ilong ko kung nagiging okay na ba yung healing. Yun nga palang line na yan dyan binuksan at tinahi yung ilong ko. Papakita ko nga sa inyo kung paano niya linisin yung ilong ko. Kung paano tanggalin yung mga dapat tanggalin kasi para yung mga namuong dugo at mga scab is hindi mag-scar. Hindi ko pa nga ma-appreciate yung ilong ko niyan kasi nga pang 3rd day pa lang at sobrang swelling pa nga talaga. Yung time na to, tinuturuan na ako paano i-massage yung ilong ko. Kailangan palang i-massage yung ilong ko pero depende sa doktor yan ha. Hindi lahat ng doktor is i-recommend na mag-massage ng nose. Kaya naman kasi inapamassage sa akin ni Doc kasi nga nakaangat nga yung nasa bandang gitna ng mata ko. Para na ba akong avatar? Makakatulong daw kasi yun para mas lalong dumikit na ang implant na nilagay sa ilong ko dun sa mismong laman ng ilong ko. Para magmukhang natural na nga siya tingnan. Pinipicturean na nga ako niya ni Nurse Sophia para sa mga before and after. Dahil ipapakita niya nga rin to kay Doc kasi si Doc nasa Cebu nung time na yan. Ito na nga yung last na gagawin sa akin dahil lalagyan nga ako ng heel light para daw for best healing. 10 minutes nga pala to nilagay sa akin. Binalik na nga yung splint sa ilong ko nung time na yan at ayun na nga yung last na gagawin at pwede na daw akong umuwi. So, Garnier. So, wala naman ako matapang na skincare. Puro mga mild lang yung mga skincare ko. Kaya okay lang. Well, meron akong splint sa nose. Yung splint na to, guys, matigas yan Kasi nga, pag binabad mo sa hot water, lalambot para madikit mo siya ulit dito sa nose mo. Hindi naman ganun kadumi yung ating face. Kasama natin yung leeg natin. Next is our mild lang naman. Yung Aveeno pa rin naman yung skincare ko. So, ito. Ating skincare serum natin. Ito una kong pinapahid after kong mag-micellar.
Kasi di tayo nakakapaghilamos. Next, itong moisturizer. Abino rin to. Next naman is ilalagay ako ng petroleum jelly. Next naman is itong sunscreen ko. Quick FX SPF 50. Ayun lahat ng skincare natin na nilalagay every night. Start na rin pala tayo dito ng warm compress. Acting for 4th day, 3 to 4 times a day. Hello guys! So this is my day 5 na. Grabe, ang dry-dry ng ating lips. Kain guys. Bumili sila ng soya. Ito nga pala yung dinner ko is bumili lang sila ng pares para may sabaw. Pero hindi na nga ako ganun nahihirapan kumain yan kasi nga pang day 5 na to. And medyo nag-e-enjoy na nga akong kumain yan kaya masaya na ako nung time na yan. Hi guys, papunta na kami sa Wanadela para i-meet si Doc. So nag-parking lang kami kasi nag-motor na lang kami para mabilis kasi saglit lang naman kami siguro. Check lang ni Doc. And magtatanong na rin ako ng mga dapat itanong. Kasi parang feeling ko may bukol. Sana naman hindi. In Jesus name. Ayun na, andito na tayo sa... Ito pala yung SNR. Ayun yung Wanadela. Ayan. Andito na kami sa Wanadela Clinic nila sa BGC. Medyo napaaga nga kami nung time na to. Bali, 30 minutes before ng call time is nandito na kami. Tingnan namin is hindi pala nila alam na may schedule kami with Doc Jul. And ayun nga, nagulat sila sa amin. Si Doc Jul lang kasi nagsabi sa akin noon sa chat. Sabi niya, imimit niya ako ngayon day 6 kasi nga para makita niya kasi nga nandito nga daw siya sa clinic. Ross ko nga is wala daw siya nung time na to. Kaya ngayon niya gustong imit para makita niya at ma-assess yung nose ko. Pero, ay yung hilamos sa mukha, hindi. Pwede na rin, pero... Nagulat nga ako nung time na to dahil sinabi sa akin ni Miss Rhea, pwede na pala ako maligo nung pang 4th day ko. Hindi ko man lang alam or hindi ko naintindihan siguro. Akala ko kasi 7 days bago talaga maligo kasi yun yung mga napapanood ko. Nagulat nga ako sinabi nga ni Miss Rhea dito na yun na nga daw tatanggalin yung mga tahi ko sa loob. Titingnan daw muna ni Doc kung okay daw yung healing ko. Ipapasa niya daw yung picture kasi nga nasa surgery pa si Doc nung time na to. At nagulat ako na pwede palang gawin nila yun kapag kang 6 days mo na. Pwede na nga daw tanggalin yung mga tahe kapag maganda yung healing mo. Picture lang ko, ma'am. Sige po. Tinitingnan ko na nga yung face ko niyan kasi nga naninibago nga ako kasi nga mukha na nga akong avatar niyan pero nga sobrang tangos nga kasi talaga nung bridge. Sakit. Pinapakita na nga kung paano ulit i-massage yung ilong ko kasi medyo naninibago nga ako nung mga tinuro sa akin nung time na to yung pagmamassage pero kasi nga ganito pala talaga kasakit yun, kailangan mo lagyan ng force. Paaga yung suture removal ko, guys. 6 days ko pa lang. Pwede na. Habang tinatanggal yung tahi nga sa tenga ko is medyo dito na nga ako kinakabahan. And sinisilip ko nga sa salamin yung ginagawa at medyo ayun nga nakakatakot nga talaga. Pero ayun, nararamdaman ko nga talaga yung sakit niya compare sa time ng surgery. Hindi ko kasi nararamdaman yung surgery noon. Dahil nga meron tayong anesthesia noon pero ngayon wala talaga. After 30 minutes, apply ka ng dermatic. Then after 1 week, tap 90%, continue mo ng dermatic yung para sa scar. Tatanggalin na, guys. Ito na nga yung pinakainaantay ko, natatanggalin na nga yung suture sa aking ilong. Tapos na nga yung sa tenga. Dito naman, kung tatanungin mo ko, hindi ko naman masyado naramdaman yung sa ilong. Kumbaga, mas naramdaman ko yung sakit sa tenga ko nung tinatanggal yung sutures. So, ito na yung last kong punta dito sa clinic, guys. Uwi na rin ako. Thank you, Ate Ryan. Thank you, ma'am. If may concern, message ka lang naman. Sige po. Ang tawag dito, tape. Yes po, nasal tape. Nilagyan niya ako ni Miss Rhea dito ng nasal taping para daw sa part ng nose natin na may swelling pa. Ito nga pala yung hot compress na binili ko. Saktong-sakto lang talaga siya sa mukha ko kaya yan yung binili ko, mali lang. And tinuruan niya nga ako maglagay niyan para daw maglagay muna ako niyan habang may swelling pa yung nose ko para mas mabilis daw mag-heal. Nilagay ko na nga rin yung splint niyan para mas matibay talaga yung nose ko at hindi matamaan kapag natutulog ako. Ito nga pala yung day 7 na tinry kong make-upan yung sarili ko para makita ko kung ano yung itsura pero nakita ko nga na medyo paga pa rin talaga siya. Swelling pa rin talaga. Sabi nga sa akin ng downtime talaga nito is 6 months to 1 year para makita mo yung pinakahulma talaga ng ilong mo. Kaya excited ako sa mga susunod na buwan. Kung may tanong kayo sa next video natin, gagawa ako ng Q&A video about rhinoplasty. Ayun lang, see you on our next video. Bye!